Shalom, shalom po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ika-17 araw na po tayo ng ating prayer and fasting. At ngayon po ay purihin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. At ngayon po ay i-welcome po natin si Ruby Pauni para po sa kanyang exhortation.
Shalom, shalom mga kapatid. Magandang gabi po at muli welcome po sa ating ika-17th day of prayer and fasting. Salamat sa guidance at sa Holy Spirit sa patuloy na pagpapalakas niya sa atin. At nakarating tayo sa ika-17th day ng ating prayer and fasting. Our ROR topic for today is His Sanctified Tabernacle. Our scripture will be found in John 14 verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelt in you, and shall be in you. Amen. Let us pray po muna bago tayo mag-umpisa sa ating devotion. Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa isang matagumpay na araw na iyong pinagkaloob sa amin, O God. Thank you Holy Spirit sa iyong guidance sa bawat isa, Panginoon. Salamat po Panginoon, Lord God, sa mga pagpapala na patuloy naming natatanggap, Lord God. At salamat po, Panginoon, sa banal na buhay na patuloy niyong ibinibigay sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu mo na iyong iniwan sa amin, Panginoon, na kaming iyong mga anak, Lord God, ay makapamuhay ng naaayon lamang sa iyo, Panginoon. Lord God, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Cleanse us with the most precious blood of Jesus, O God. And Panginoon, Lord God, salamat po, Panginoon, for the eternal life, Panginoon, na iyong binigay sa amin, Lord God. At salamat po, Panginoon, O God, sa oras na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa akin, Panginoon, for this opportunity, Lord God, na maging kagamit-gamit ako, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa akin ng wisdom, O God, at ng knowledge, Panginoon, O God, in sharing your word, Panginoon. At Lord God, we entrust, Panginoon, this day, Panginoon, this hour, Panginoon, ang aming devotion sa mga oras na ito, Panginoon, sa iyong pangalan lamang, Panginoon. At Lord God, tanging ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan, Lord God. Panginoon, we give you back all the highest praises and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa ating scripture na binasa sa ating devotion, just before his glorious levitation into heaven, the Lord Jesus talked extensively to his disciples about the person of the Holy Spirit. He told them the Holy Spirit would be in them in John 14 verses 16 to 17. Sabi po doon, ganun na lamang po ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa kanyang mga disciples, na bago pa man siya umakyat sa langit sa piling ng Diyos Ama, hindi niya po iniwan na walang kasama at walang makakatulong ang kanyang mga disciples. Iyon po ay ang banal na Espiritu na naging kasama ng kanyang mga disciples nung siya ay umakyat na po sa piling ng ating Diyos Ama sa langit. In Acts 1 verse 8 says, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. On the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon them to live in them. In the Old Testament, Solomon built God a temple, and at the dedication of the temple, the presence of God came upon it and into it. In 2 Chronicles 5 verse 13 to 14. But he wasn't satisfied. In Acts 7 verse 48 says, howbeit the Most High dwelt not in temples made with hands. Ang Panginoon po ay hindi nananahan sa bahay o templo na gawa ng tao. When you were born again, God made you His own, you became His offspring and His living temple. From that moment, you were sanctified unto Him and became one with Him. Tayo po na mga na-born again na, tayo po ang naging temple ng Panginoon. Ang katawan at ang puso natin ay pinabanal na po at pinag-isa na tayo kay Jesus Christ. You're His sanctified tabernacle. He sanctified your vessel. Your body to become His house, your God's dwelling place. He literally lives in you. And because He lives in you, He speaks through you and walks in you. In 2 Corinthians 6:16, it says po, what agreement is there between the temple of God and idols?
For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them. I will be their God, and they will be my people. When Jesus walked the earth, he said, the Father that dwelt in me, he doeth the work. That is in John 14 verse 10. He was referring to the Holy Spirit. The same Holy Spirit dwells in you today. His power is at work in you just as it was at work in Jesus. The Holy Spirit, sabi po, the Holy Spirit is the one doing the work in us. For us who believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we were born again, and the Holy Spirit is working in us. Hindi na po mahirap para sa atin na tumanggap kay Jesus Christ ang mamuhay ng holy and righteous. Dahil yun na po ang buhay na tinanggap natin. Amen po. This is the essence of Christianity. It's what Jesus brought us made possible. You becoming God sanctified and living tabernacle. The great God of glory lives in you today through the Holy Spirit. What a blessing. Always honor the Spirit, fellowship with Him often. He's all you need for a life of the miraculous and supernatural every day. Kagaya po ng napag-aralan natin sa ating ROR kahapon, yung sa devotion po natin kahapon, we must live in the light of God and continue to obey what He have commanded us. We need to keep our body clean and holy because the Holy Spirit is living in us. Isang short testimony lamang po. Nung tayo po is, nung ako po ay hindi pa po naboborn again, nung ako po ay kasalukuyang nasa mundo pa po, madali po ang mamuhay. Nung na-born again po ako, madaming ang nagsasabi na mahirap ang buhay ng born again. Pero na-realize ko po na yung revelation ni Lord is hindi pala po siya mahirap para sa mga totoong tumanggap kay Jesus Christ. Kasi nung nasa atin na po ang Holy Spirit, siya na yung nagga-guide sa buhay natin na yung mga dating ginagawa natin na mali, na mga makamundong bagay, that time nung wala pa po tayo kay Jesus, nung wala pa po ang Holy Spirit sa atin is madali po talaga ang buhay na yon at yun po ang talagang masayang gawin. Pero nung tinanggap ko na po si Jesus Christ as my Lord and Savior, the Holy Spirit speak to me na hindi pala siya mahirap, hindi po pala mahirap talikuran yung mga makamundong bagay kasi sa mata ng iba po, sa mata ng mga nasa labas, mahirap para sa kanila kasi nga po, hindi nila naiintindihan na yung pinapagawa sa atin ni Jesus is yun ang tama, yun ang dapat, which is yung na-open yung isip ko na ito pala is hindi tama. Yung body ko lang yung nasa-satisfied ko sa mga ginagawa ko, pero hindi ang Panginoon. Kaya, glory to God po, nung na-born again po ako at tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, unti-unti po pinakita po sa akin ng Holy Spirit na yung buhay na masaya, yung buhay na ganap, at yung buhay po na kaaya-aya is yung buhay na meron tayo na kasama natin ang Panginoon, at yung buhay na ang sinusunod lamang ng ating katawan is ang gusto ng Diyos, hindi po yung gusto ng sanlibutan. Amen po. Dito na po nagtatapos ang aking devotion. Samahan niyo po ako sa ating prayer. Dear Father, I thank you for the presence of the Holy Spirit in me. I am filled with God, therefore, there's no room for sickness, disease, anger, jealousy, or anything of darkness in me. I'm full of light, and I light up my world. I'm never alone because the Holy Spirit is forever in me and with me. He's my ever-present help in time of need. Hallelujah. Amen. For further study po, let us read 2 Corinthians 6 verse 14 to 16 and 1 Corinthians 3 verse 16. Ganun din po sa John 14 verse 16 to 17 and 1 Corinthians 6 verse 19.
At doon po sa mga nagbabasa ng Bible, ng 1-year Bible reading plan, ang ating pong reading for today is matatagpuan sa Luke 1 verse 57 to 80 at Deuteronomy chapter 8 to 10. At doon po sa mga, for those who are reading the Bible in 2-year Bible reading plan, you can read Acts 28 verse 11 to 20 and Psalms 81 to 82. Thank you, Pastor Chris. Thank you, Pastor Chris, for sharing the ROR. Thank you din po sa lahat ng viewers na nanonood sa Facebook Live. Thank you sa mga nasa Zoom. See you all tomorrow po at 6 a.m. and 6 p.m. for day 18. God bless us all.